Manuel ang kumupkop sa kanya. Kaya mo lang siya nahirapan hanapin ang kapatid. Alam mo pala kung nasaan. Pag nahanap ni Andres ang kapatid, hanap ko rin si Manuel. Pinaimbestigahan ni Philip sa tauhan niya si Tomas kung saan ni-report ng tao niya na parang okay naman ang binata dahil nagtanong-tanong siya sa lugar pero walang sinabing masama yung mga kapitbahay nila. Tinanong ni Philip kung sino ang mga magulang niya, kung ano ang negosyo at kung saan nakatira. Kaya agad sinaad ng tao niya na ulila na ito pero may nagampon na taga-rekto at Ninong ang tawag niya at ang hindi maganda ay na-involve si Rolando sa isang scam pero nalusutan niya na mukhang sanay kaya sinaad ni Philip na baka may balak silang iskamin ang anak niya. Nang pauwi na si Tomas ay nagulat siya nang inabangan siya nila Philip na tinawag pa siyang groom, sabay sinabihan siyang mag-uusap sila kaya wala nang nagawa pa ang binata. Sinaad ni Philip na bibigyan niya ito ng sapat na pera para makalayo ito at layuan niya si Gab. Humingi naman ng pasensya si Tomas sabay nanindigan nitong ikakasal na sila at hindi na niya sila mapipigilan pa. Pinagbantaan ni Philip ang binata na wag niyang peperahan at lolokohin ang kanyang anak. Dumipensa si Tomas na porket mahirap lang sila kaya tinanong ni Philip na kung hindi pera ay anong kapalit sa pagpapakasal niya sa anak niya. Hindi naman napigilan ni Tomas ang sarili niya kaya sinabihan niya si Philip na hinihingi ni Gab ang kalayaan niya na mawala na siya sa buhay niya na hindi lang yun tungkol sa mana dahil pwede niyang kitain ng pera pero pagdating kay Gab ay gusto niyang makawala sa kanila dahil parang kating-kati silang mawala ang dalaga sa kanila dahil magkakaroon na sila ng anak ni Shari at nasasaktan si Gab tuwing nakikita niya sila na umabot sa pagpapakasal. Para lang mailayo siya sa kanila, sabay sinabihan niya si Philip na anong klase siyang ama. Napamura si Tomas nang mapagtanto niyang nasabi na niya sa matanda na magpapanggap lang silang ikakasal, kaya nilinaw ni Philip na kunwari lang ang magaganap na kasal. Agad namang nagmakaawa si Tomas na wag niya itong sasabihin kay Gab dahil masasaktan lang ito at inaasahan na niya yung mana at kalayaan niya at kung malalaman niya na nasabi na ito sa kanya, ay siguradong hindi siya mapapatawad ng dalaga. Sinabihan ni Philip na ituloy niya yung kasal nila at lolokohin nila kaya giniit ng binata na mas lalo itong masasaktan kapag nalaman niya. Agad namang sinabihan ni Philip na kung malalaman niya dahil hindi naman siya ganun kasamang ama, kaya hindi niya ito malalaman at itutuloy na lang nila yung kunwaring kasal at hindi nangyari yung usapan nila. Habang nireport naman ni Leon kay Greg na peking plaka yung motor na nakita niya sa sementeryo noong libing ni Agno, kaya wala silang lead at napakatuso talaga ni Manuel. Habang kinento ni Manuel kay Kenji na madami nang dinalang problema si Greg sa Elcano, kay Timor ang master lease at ang pagpatay niya kay Muñoz at kinukuha niya ang mga kontrata hindi dahil sa pera, kaya tinanong ni Kenji kung ano ang magagawa niya. Na agad namang sinabihan ni Manuel na wala siyang dapat gawin dahil siya na ang bahala kay Greg. Nangako si Kenji na gagawin niya ang lahat para sa kanya dahil kulang pa yun sa lahat ng mga tulong na binigay niya mula nang maulila siya. Sa pangangampanya naman ni Celo ay pinuntahan ni Andres na sinubukan siyang pigilan ng mga security ng binata pero pinigilan niya ang mga ito. Diretsang tinanong ni Andres na gusto niyang malaman kung sino yung kausap niya noong isang araw, kaya tinanong ni Celo kung sinusundan siya ng binata na agad namang sinabihan ni Andres na kapatid niya yung kasama niyang binata. Habang naghihintay naman sila Rolando at Tomas sa araw ng kasal ay aligaga ang binata kaya sinita ng ninong niya na hindi niya ito masabi na alam na ni Philip na joke lang ang magaganap na kasal. Sakto namang dumating na sila Shari at Philip na sinubukan pang sabihan ng binata na kailangan nilang mag-usap pero saktong dumating si Gab na nakasuot ng puting dress at napakaganda niya kaya napatitig si Tomas. Habang dumating naman yung mga ayuda ni Celo sa mga tao kaya nagkagulo ang mga tao doon, nang saktong lumingon si Andres ay nakita niya si Diego kaya agad itong tumakbo para malapitan ang kapatid niya. Agad tinanong ni Andres kung siya na si June na agad siyang tinawag na kuya kaya naiyak na ang binata sabay hawak sa mukha ni Diego at yun ang naaalala niya na yun ang laging ginagawa ng kuya niya sa kanya.
Sinabihan ni Andres na ang tagal niya itong hinanap, sabay niyakap niya ito. Kaya niyakap na din siya ni Diego. Bago pa pumasok si Andres sa Team Incognito ay kilalang kilala na siya ni Greg, na simulat sa pool ay alam ni Greg na si Manuel Aguinaldo ang umampon kay June pero hindi niya ito sinabi sa binata. Ginamit ni Greg si Andres para matuntun niya si Manuel na siya ang trumaydor sa team nila dati kaya madaming namatay. Kaya ne-recruit niya si Andres dahil alam ni Greg na kung mahahanap ni Andres si June ay mahahanap din niya si Manuel kung saan ito nagtatago. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.